Ang linis, boy. Utang ina mo ka. Uy, utang ina mo. Kung gusto nyong malaman kung paano ako na-aksidente sa part na yun ng aking vlog, panoorin nyo yung buong video ito at ikikwento ko ang lahat sa inyo. Saan pa po kayo galing naglakad, sir? Galing po kami ng Bulgod Baboy. Bulgod Baboy pa. Ito nga pala kwento ko buong araw. Nag-speaker ako ng iba't ibang soba ng mga barangay sa Mabini, Batangas. Tawa kayo, tawa! Good morning po. Diyan. Good morning. Good morning po. Pasok kayo, pasok. Pasok kayo, pasok. At kahit medyo paos ako mga above-normal, pinilit ko talagang magawa yung aking mga task ngayong araw. Kaya nga sabi nila, di ba? No excuses, basta alam mo nakakabuti sa kapwa mo, gagawin mo. Hindi ako makapagsalita na maayos, paus na paus ako. Grabe. Pero masaya rin naman yung experience. Challenging lang, paus na paus. At wala na talagang hihigit pagdating sa hospitality ang mga Pinoy. Pinakain na ako ni Cap, ang bata, di ba? May dessert pa akong mangga. Magandang tanghali po. Inaanyayahan po ang lahat na makialam, makiisa at makilahok sa ating barangay assembly. Dito po sa ating covered court ngayong alauna. Maraming salamat po. Dahil medyo pause tayo ngayon mga abnormal, i-voice over ko na lang lahat ng matatanayan nyo. Ito kasi, sama yung boses ko kahapon sa Santa Mesa. Ganda uniform nila. Ay, sa uniform nyo ako dyan ah. Ayos, ganda. Struggling talaga tayo mga above normal, pero kakayanin natin to. So ngayon ho, magang maaga, wala tayong magawa, makikimarites lang tayo dito. Pero nakakatuwa dito sa barangay na to. Pag may bisita dito sa barangay na to, baliktad. Ako nag-i-interview sa... Tinan nyo kung saan ako nakaupo mga abnormal. Dito ako sa table. Si Konsehal nandito sa labas. Kinaumagahan ay nagpunta nga pala ako sa Barangay Labak dahil pinayagan tayo ni Cap na mag-share ng awareness sa kanila at very hospitable naman sila at welcoming. O diba, ang daming building at nakasalamin lang yung mga walls nila. O kitang-kita mo talaga yung loob. Refreshing sa mata. Kung mapapansin nyo, very sila organized kasi pag nag-session sila, lahat ng mga functionary nandun talaga. Pagkatapos nagpunta naman ako sa Dominador East at dito nagsimula ang aking problema. Sa ganda ng serbisyo ng auto shop na to, ng car washan nila, ng car washan, ay may nagawa akong di ka nais-nais na aksidente. O diba? Very relaxing talaga ako, no? Kung mapapansin nyo. Napakamura dito mga abnormal. 180 lang yung van, minivan. May separator pa sila. Nandun yung mga pagbasa pa, car wash. Tapos dito yung drying area, no, Teno? A few inches later. Ang linis, boy! Utang ina mo ka. Uy! Utang ina mo ka. Nakakambyo. Hindi ko alam kung anong number na rules to ha. Pero bago kayo mag-start, check nyo muna kung naka-neutral siya or nakakambyo. Ano? Nangyari? Wala naman? Plate number. Plate number. Plate number lang? Opo. Nakakambyo. Meron tayong konting problema dito. Meron tayong konting problema dito na actually walang may kasalanan. Kasi may kanya-kanya lang standard, no, Teno? So nangyari, nasanay kasi ako magpanda ng sasakyan na naka-neutral. Hindi ko alam, nakakambyo pala siya, ay hindi iba nag-drive kanina. So nangyari ito lang naman, konti problema. Kasi may kasalanan din naman ako yan. Ayan siya. UP. UP siya mga abnormal. Okay? Ito kaya, wala na to, okay na to? Hindi to, naingat na? Umangat lang. Okay. Ang maganda dito, hindi mahirap kausap yung may-ari, no, Teno? Hindi sila ang hindi mo naman pwede isisi lahat sa sa kumpanya eh. Kasi kahit ako may negligence din naman ako sa nangyari, alam mo yun, may kasalanan din naman ako. Ang maganda doon, dahil sa pag-uusap na maayos, parang kami nagtulungan.
At ito ang perfect na itsura ng taong inis na inis sa sitwasyon pero hindi nawawala ng pag-asa at di ko alam. So ngayon, next week to, schedule, ayusin daw nila. Yun ang problema, pusang gano'n. Masakit lang sa mata, minsan. Oh, yun. Alam mo, ang masakit minsan sa mga driver na hindi naman kami ganun kayaman. Every time na makikita namin to, sisinan yung sarili namin. Makati sa mata. Pre, masakit na makati sa mata, no? Ay, kasi dito, Brad. Pre, may gagaranti mo naman na pag napaas ito, mukhang bago ulit, no? No? Mukhang bago ulit yan? Babalik naman. Ito, mawawala na ito mga to, no? Oh, yun ang maganda. Sakali pwedeng palitan, papalitan niya. O, palitan na lang. Basta pag-usap. Sige, sige. Ito, hindi na matatanggal to, pre. May crack na kasi sa loob, eh. Balik sa pre, nabali, eh. Nakakatawa dito, abnormal. Dahil next week namin papayos. So, sa April 10 namin papayusin. Kasi nga, nakakatawa yung sabi nila. Kasi ang solar eclipse, April 8, baka kasi maggunaw na mundo. Iniisip ko din, baka hindi na ako bumalik dito kasi gunaw na mundo eh. Hindi. Pero sabi nila, papalipasin muna solar eclipse. Pero paayusin talaga nila na parang bago ulit. Maraming salamat ha. Gusto kong magpasalamat sa inyo kahit paano. Alam mo yung kampante? Oo, kampante. Pero deep inside, alam ko nakaka-relate yung ibang abnormal dyan. Kung gaano kasakit sa mata, ang mayupi ang sasakyan. Gusto ko yung ganito kausap, no? Sana katulad ni boss mo yung kausap ng gano'n, no? So, ayun, napagkasunduan na nga namin na ibabalik yung sasakyan next week. O, ito na yung next week actually. Ayan na, ayan na yung malinaw na yupi. O, nakita nyo ba? Sa harap, sakit sa mata niyan. Mga abnormal. Kahit ganyang kaliit yan. Ito yung mga lesson na isa-share ko sa inyo for today, mga abnormal. Bago kayo magpaandar na sasakyan, make sure na naka-neutral siya. I-check nyo talaga. Kasi minsan, pag pinahawak nyo yung susi sa ibang tao, hindi mo alam kinambyo pala nila. Kaya minsan, hindi ko alam kung entirely kasalanan ko eh. Hindi ko alam kung purong kasalanan ko talaga eh. Kasi hindi ko alam na kinambyo pala niya. Kasi ako, ang kadalasang habit ko, iniiwan ko talagang sasakyan naka-handbrake, tapos naka-neutral talaga yan. Kasi minsan, pag nagpapaandar ako ng sasakyan, hindi ako pumapasok sa loob ng sasakyan. Which is mali, wag nyong gayahin yon. Pero sana naman, sa mga nag-handle ng mga sasakyan like valet parking, mga car wash, i-inform nyo rin yung client nyo na may binago kayo sa sistema. For example, naka-neutral pala, which is hindi naman nila kasalanan. Pero sa mundong ito, hindi naman talaga perfect. Like for example, nagpa-car wash kasi ako, medyo pagod na. Alam mo naman, pag pagod ang utak ng tao, medyo, alam mo yun, medyo pagka-absent-minded ka eh. Hindi mo na napapractice standard. Kaya, pwede natin sabihin na it's not everybody's fault. Sabihin na natin it's everybody's fault. Winiwiin ko talaga yung nangyari na yun eh. Hindi ko ma-blame 100% yung sarili ko eh. Mag-comment nga kayo kung ilang porsyentong pagkakamali ko at ilang porsyento yung pagkakamali nung nag-drive nito. So, medyo mahaba na tong vlog na to, kaya abangan niyo yung part 2 at yung transformation kung gaano kagaling ang gumawa ng yupe ng sasakyan namin.